etc. I was fascinated, Karen, by your interview with Mike Defensor. It is so it is so chilling. Mm, mm. But Oo. of course, that Gutesa is the only one who actually implicated Martin Romualdez. And all of a sudden, he has disappeared, he has recanted, etc. I think it's a terrible thing. Ito Etong si Gutesa, di ba bigla siyang nawala? Okay, tapos pilit dinadawit si Martin Romualdez, no? At marami pa po yung pangulo, di ba? Oo, yung nasa administrasyon po, no? Na kalaban ng mga Duterte, dinadawit po nitong hayop na to, no? Ito si Gutesa. Oh. At itong si Gutesa mga pre, nagtaka tayo biglang nawala. 'Di ba? Biglang nawala. Una, dinawit niya yung mga kalaban ng mga Duterte. And then biglang nawala. 'Di ba? Oo, mukhang may kakaiba dito mga pre, no? Kasi kung totoo yung sinasabi nitong taong ito, 'di ba? Di sana paninindigan niya yung kanyang statements, 'di ba? Pero wala eh. Alam mo yung parang kumain siya ng mainit na kanin tapos bigla niyang niluwa. Hindi niya pala kaya. Sila po, ang mga DDS po na to, mga Duterte po na to, magaling po silang magtanim ng witness. Magaling po. Si Digong na mismo yung umamin yan. Pero, di po nila kayang panindigan hanggang dulo. Sino ba yung nagtanim? Sabi-sabi ito yung sabi-sabi. Si Marcoleta daw. Pumalpak si Marcoleta. Ayari. Marcoleta, ikaw ba'y papayag ka ba? Tinuturo ka ng taong bayan, ikaw daw yung nagtanim. Kay Gutesa, tapos palpak pa daw. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo mga pre, wag po tayo magpapauto sa mga politikong to. Katulad ni Marcoleta. Dakila pong manlilin lang yan. Yan po ay hindi katanggap-tanggap para sa akin Hindi po katanggap-tanggap. Bakit pa kasi yun yung naging senador? Nangako, napako. Marami po siyang pangako para lang makapasok sa Senado at maging tagapagtanggol ng mga Duterte. Di ba? Mabalik tayo kay Gutesa. Nasaan na? Di ba sabi niyo nagsasabi ng katotohanan si Gutesa pero nasaan na po? Gutesa, lumabas na? Nasaan? Nasaan na si Gutesa? Matapos magturo, nagtago. Tuloy po natin to. I think, Mr. Ayun sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan mga pre. Tuloy tayo. Romualdez must be, or his interview with the Infrastructure Investigation Committee, the ICI, should be publicized. So I want to know how gentle the investigation committee was with him, or how harsh. They promised. Didn't the ICI promise to bring out their previous interviews? They interviewed Martin. They've interviewed Pangandaman. I still haven't seen that, and I am dying to see it. You should, as with your influence in media, you say when can we see the tapes of this? Because you know why? There are two courts in session here. The court of law and the court of public opinion. We are the court of public opinion. We want to know what the information is because we cannot sometimes depend on the court of law. How, just look at what happened with the court of law to Laila de Lima. Yeah. So how can we possibly have confidence in that? So the court of public opinion wants to have that information. Court of law. Nakulong si de Lima, wala namang kasalanan. Anong tawag doon? Di ba si Digong yung presidente noon? Tanim-tanim yung ebidensya laban kay de Lima. Pinahiya yung tao, pinagtawanan, wala namang kasalanan. Di ba?
So, ang tanong ko dito, a million dollar question, sana all. Nasaan po ngayon si Gutesa? Marcoleta, ilabas mo. Eh baka naman alam mo kung nasaan nagtatago. Ha? Oh, labas mo naman Marcoleta. Nami-miss po namin. Nami-miss po namin itong yung pinakamamahal na si Gutesa. Eh baka may alam ka, no? Nami-miss po ng publiko, no? Itong kupal na Gutesa na to. Anong reaction nyo dito? Maaari bang tinanim to si Gutesa? Comment down below po para mabasa po natin yan. Ayan. O, kasi ako naniniwala po ako tanim talaga yun. Kasi yung pagtuturo niya noon, hindi niya na kayang panindigan, nagtago na po eh. Sign of guilt na yun. Mate, di ba? O. So ayan mga pre, comment nyo po. Ayan, para mabasa po natin. So ngayon, dito naman po tayo, no? Pag-usapan naman po natin ito. O, eto NBI, ito ayon po ito sa NBI mga pre, NBI confirms Sara Duterte's visit to Madriaga, Teves in jail. Ayan, so kumpirmado po na si Sara Duterte, binisita po si Teves at itong si Madriaga sa kulungan. Nakakapagtaka lang, bakit sabi ni Remulla ay hindi na po bumisita itong si Sara Duterte? Diyan pa lang wala na. Halata na po ang pagka-DDS ni Remulla. Yung mga Remulla na yan. Wala na, halata na po. NBI, saan po ba kayo maniniwala? NBI o kay Remulla? Sino yung nagsisinungaling? Si Remulla ba? O NBI? Sino yung sinungaling? Yan po yung katanungan dyan. Sino yung nagsasabi ng katotohanan? Wait lang. Di ba sabi ko nga sa inyo mga pre, halatang halata po ang pagka-DDS ng Remulla na to, di ba? DDS na DDS po yung datingan. Ikaw ba naman? Kanino galit yung mga tao ngayon na tinamaan ng utos ni Remulla? Kay PBBM, yung bawal maghubad, which is pabor naman ako doon. Pabor naman ako na bawal talaga mag-inom sa kalsada. No? Pero, pati ba yung nagko-construction, huhulihin nyo? Huhulihin nyo? Dahil nakahubad lang. Anong katangahan yan? Anong katarantaduhan yan? Tapos nung nag-viral na, hindi po agad umaksyon itong si John Vic. Hindi po agad umaksyon. Nagpa-interview pa muna, kumbaga, dahil viral po siya, sinakyan niya yung issue. Naging humble daw siya. Hindi ko po, sorry po, nagkamali ako, bla bla bla. Katarantaduhan. Mali naman talaga eh. Kung seryoso ka po sa iyong, kung seryoso ka sa iyong ginagawa, dapat to the rescue ka agad. Nag-viral ngayon, bukas, asikasuhin mo, puntahan mo na. Hindi mo magpapa-interview ka pa sa media. Diba? Unahin mo muna yung pag-ayos doon sa taong, diba? Natikitan ba yon? Unahin mo yon bago ka magpa-media. Diba? Si Sara Duterte, pinagtatakpan mo. Sabi mo, hindi daw binisita ni Sara Duterte si Madriaga. Edi sino sinungaling? Kanino kami maniniwala? Sa'yo o sa NBI? Alam mo, napakasinungaling mo talaga. John Vic. Di ba? Ang kapal-kapal ng mukha mo. Tamo, dahil sa mga ginagawa mo, Pangulo yung napuputukan. Yung mga ginagawa mo dyan, nakapalpakan, si PBBM, sinasalon niya lahat yan. Di ba? Pagsisinungaling sa publiko yung ginawa mo. Pagsisinungaling sa publiko. Pinagkatiwalaan ka ng Pangulo tapos wala ka palang silbi. Di ba? Kaya kayong mga pre, gusto ko pang magbigay ng maraming komento dito. Kaso, nagigigil ako ba kung ano lang masabi ko. No? Walang action.
Si PBBM gustong ipapatay. Walang aksyon. At tahimik lang. Ano yan? Anong drama yan? Yeah. Naku po, halatang halata, may dugukan DDS. Siguro yung luya lang kayo kay Marcos Sr. Pero kay PBBM, hindi ko nakikita yung pagiging loyal ninyo. Diba? Eto, wala. Trabaho niya, nagsinungaling kayo sa publiko. Baka balak to tumakbo. Sa 2028, susuporta ba kayo ng sinungaling na tao? Ay, mahirap po yan. Kahit po ako, hindi ko gagawin. So kayo, ano reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaction. Ayan. So, proceed po tayo dito. Dito kay Inday na naman, no? Etong si Sara Duterte, ito House panel invites Sara Duterte to March 25 impeachment hearing. Pero, ano po nangyari? Hindi po dumating si Sara Duterte. Ang kapal-kapal ng mukha mo, Sara Duterte. Matapang ka, no? Tapang-tapangan ka sa mga interview sa'yo ng mga vloggers, di ba? Ng SMNI, kala mo talaga may utak no? Pero, nang ipapatawag na po sa hearing, wala po. Kahit anino po, wala. No? Magparamdaman lang yung kahit anino lang ni Sara Duterte, wala. Anong tawag doon? Sign of guilt. Binigyan ka ng chance, Sara Duterte. Okay? Para sagutin mo yung mga paratang laban sa'yo. Pero hindi ka nagpakita. Halatang guilty ka talaga. Diba? Umiiwas umiiwas. Yung agila, naging uod. Bakit mo naging uod? Sa sobrang bagal gumalaw, maglakad, hindi nakaabot sa hearing. O baka naman talaga, hindi talaga pumunta. Hindi naman talaga. Diba? Nagdadalawang isip si Sarah, pupunta ba ako? Hindi. Pag pumunta naman ako, ang ina mapapahiya ako doon. Guilty ako Wala. Weak. Ito yung totoo weak leader. Yan yung totoo. Diba? So kayo mga pre, ano po yung inyong reaction dito sa Sara Duterte na to? No? I-comment nyo naman po yan. Kasi ako, mga pre, sawan-sawa na ako sa pagmumukha ng taong ito. Ang kapal, bobo, tanga, diba? Walang silbi, tamad, lustay. Ayon pa sa hearing, yung pumapasok sa mga accounts ni Sara Duterte, galing pa sa drug lords, pera ng drug lord, pera ng madumi. Tapos sasabihin ng tatay niya, I hate drugs daw. Putang ina mo! I hate drugs. You love drugs. Ay nako. Kaya ako mga pre, niluluko na lang tayo nito. Yep, ang mga naniniwala po dito, mga tanga, uto-uto, tarantado, mga manyakis, putang ina nyo. Yan yung katotohanan dyan. Mga naniniwala dito, pareho kayo ni Sara Duterte, boba, tanga, inutil. Ano pa ba? May sasabihin pa ba tayo? Tanginan, dami. Wala talaga to mga pre. Sabi ko nga sa inyo, magaling po manguto ang mga DDS na to, mga Duterte na to. Diba si Marcoleta, mga Duterte, inuto ang taong bayan, inuto ang buong Pilipinas. Ano po yung gamit niyang panguto? Lahat ng may bill na kuryente na 2,000 pababa, libre na yan! Nagsigawan ng mga tanga. Sabi nila, yay! Idol ko talaga yan si Marcoleta. Putang ina! Asan yung kuryente na libre? Wag na sa amin kahit sa mga may hirap na lang. Wag na sa amin. Asan yung kuryente na libre? Pati nga yung sa Purpose libre sila. I think libre yata sila ng kuryente, di ba? Or may bawas lang, kaltas. Okay. Sa panahon po ni Digong, pinatupad yan. Sino po yung nagbabayad yan? Tayo! Parang nilibre po natin yung mga
nakasali sa purpose. Okay? Nilibre po natin sila ng kuryente. Tingnan nyo sa mga bills ninyo. Nakalagay doon. Oh. Kinaltas po sa atin yung mga nasa purpose. Tayo po yung nagbabayad sa kanila. Kanino po nagsimula yan? Kay Digong. Di okay na sana yung mga 2,000 pababa, babayaran na ni Marcoleta, libre na, pero hangin lang pala yun. Oh, pangakong pinako, napako. Tanginang yan. Oh, wala palang silbi. Diba? Wala palang kwenta. Oh, diba? So, hinay-hinay po sa pagiging pag-idolo sa mga taong ito. Hindi po dapat sila iduluhin. Sila po ay dapat suportahan po natin kung nagtatrabaho ng tama. Pero kung may tama po at puro kasinungalingan yung ginagawa, tangina, dapat nga, kalad ka rin yan. Hawakan mo sa ulo yan si Marcoleta. No? Yung buhok yan, kalad ka rin mo palabas ng Senado, iharap mo sa mga tao, di ba? Oh, sigaw-sigawan natin. Nasa na yung pangako mo? Oh, ay, baka matanggal yung piluka. Yun lang. Huwag palang ganun. Bad yun, bad. Hindi maganda yun. Baka nakapilo ka nga pala. Huwag na. Masama yun. Mali ka na naman, bullpoint man. Bakit mo kakalad ka rin yung tao? Palabas ng Senado, hawakan mo sa buhok. Mamaya piluka yung nahawakan mo. Pwede wala na. Masisilaw tayo. O kayo mga pre, anong reaction niyo po dito sa katarantaduhan ng ating Vice President? And comment nyo lang po yan mga pre, para naman po ay mabasa po natin. Pasensya na, may ako ngayon eh. Makati yung lalamunan ko. Ano po yung inyong reaction, komento dito sa video ito mga pre? Comment down below. Ayan. At ngayon, dito naman po tayo kay Cheese Escudero. Pag-usapan po natin. Kasi, meron po palang whole departure order itong senador na si Cheese Escudero. Okay? Grabe po talaga to. Grabe to, Escudero ha. Dati, puro siya forma, puro talino sa camera kuno, sa camera, sa harapan ng camera, di ba? Bida-bida sa harapan ng camera, puro statesman, ang kanyang branding, pero ngayon po, pangalan po mismo ng taong ito, Cheese Escudero mismo, ayan ang laman ng usapan sa umano'y flood control scandal. Di ba? hindi po ito chismis maliwanag po kasi Sandigan Bayan na mismo ang kumilos. Okay? May precautionary whole departure order na. Ibig pong sabihin, bawal muna umalis ng Pilipinas. Tanong ng taong bayan, bakit kailangan pigilan kung wala namang balak tumakas? Bakit parang nag-uuna na ang mga pangalan ng malalaking tao na malink sa anomalya? Eto habang ang ordinaryong Pilipino po nilulunod ng baha, may mga aligasyon, may mga opisyal namang nalulunod sa pera ng flood control projects. Masakit pakinggan, di ba? Yung proyektong dapat sumalba sa tao, siya pa raw ang naging daan para alam mo yung yumaman, pumaldo. Di ba? At ngayon, pangalan ni Cheese ang direktang inuungkat. Kasama pa po, eto hindi lang po si Cheese, kasama po yung kanyang bagman na si Ngongo. Hindi po yung ungo na, si Maynard Ngu. Hindi po ito simple-simpleng usapan lang o intriga. Usapang plunder na to, mga pre, di ba? At ang mas mabigat, hindi lang siya ang nadawit. Di ba? Marami po sila. Kaya nakakahiya lang po dito kay Cheese Escudero, no? Decent tingnan. Pero makati yung kamay.
Oh. Makati yung kamay, yung, alam mo yung ano, bulsa-bulsa lang. Diba? Nung siya yung nanalo, yung mga, yung mga, yung mga supporter niya, akala niya siguro, akala nila nagtatrabaho ng tapat. Wala naman pala. Diba? Jackpot nga yung jowa, asawa na pala niya. Si Hart, jackpot ka eh. Nakatanggap ng $1 million na regalo. Saan ka pa? Ang tanong, pera ba yan ni Cheese Escudero o pera ng taong bayan? Magkano lang ba yung sahod ng senador? Sige nga. Bakit may $1 million ka? Kaya magising na po tayo sa katotohanan mga pre, no? Ginagago na lang po tayo nitong mga taong ito. So yun lang, kayo mga pre, ano po yun yung reaction dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at komento mga pre. Importante po yan. Siyempre, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan. So ayun mga pre, hanggang dito lang muna yung ating video. Like, share, subscribe po. At may TikTok, Facebook po tayo ha. Ayan, so paalam po muna pansamantala. Magkita-kita po ulit tayo mamaya. Ingat po at magandang araw po sa inyo.